Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa 1 Korinto, Kapitulo 6, talatang 11 hanggang 20. Ito po ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, patuloy kami na dumudulog sa iyo upang hingin ng may kapakumbabaan na mangibagbaw nawa sa buong sanglibutan, sa aming bansa at sa bawat tahanan ang ganap na kapayapaan. Napakasaya pong mamuhay ng mapayapa, ngunit may mga kahinaan ang mga tao na iyong nilikha, mga taong nagpapasakop sa pakana ng kalaban upang ang bigay mong kapayapaan ay guluhin. Aming Diyos, humihingi kami ng iyong pamamatnubay upang mapapanumbalik ang tunay na diwa ng kapayapaan sa aming bayan. Huwag mo pong hayaan na mapasakop ng kalaban ang puso ng mga taong sadyang mahina at walang pakialam sa kapwa. Dahil ang masamang epekto nito ay ang mamamayan na nasa laylayan. Mga mamayan na walang ninanais, kundi mamuhay ng mapayapa sa kabila ng pagdarahop. Idinadalangin namin, O Diyos, ang aming bansa. Napakagulo ng political system dahil sa nalalapit na halalan. Dahil dito kami ay nasadlak sa hindi magandang kalagayan. Imbis na unahin ang pagpapalago ng ekonomiya, pagbantay sa sariling kapayapaan, at tugunan ang pinakamahalagang pangangailangan ng mamamayan. Ang pangsariling kapakanan ang inuuna at iniisip. Itinataas din namin ang aming Diyos ang kalagayan ng West Philippine Sea. Tumitindi ang agresibong pananakop ng mga Tsino kahit alam at batid nila na ang West Philippine Sea ay sakop ng aming bansa. Tinadaan nila sa lakas at dahas ang kanilang pag-angkin nito. Mahabaging Diyos, tulungan mo po kami dahil naapektuhan nito ang hanap buhay ng aming mga kababayan ng mangingisda. Dumadana sila ng pang-aapi sa aming sariling teritoryo. Naway magkaroon ng mapayapang pag-uusap para sa kapakanan ng mga mangingisda at kapayapaan. O dakilang Diyos, Hari ng kapayapaan, kung paano mo pinapayapa ang dagat na mabangis at pinatigil ang malakas na hangin. Naniniwala kami ng lubos na mangyayari ang aming mga pagsamo sa iyo. Buklurin mo kami lahat sa iyong mga lingkod
upang maging instrumento ng pagpapanumbalik ng tunay na kapayapaan. Maging masigasig kami sa pagpapahayag na ang pagkamit ng ganap na mapayapang buhay ay nagmumula lamang sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Maipahayag nawa namin ito ng may kasiglahan at walang takot. Magkakaisa nawa ang iyong mga anak tungo sa pagkamit ng kapayapaan sa daigdigan. Ito ang aming dalangin para sa kapayapaan ng lahat. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ay ang katawan ay templo ng Diyos. Ayan, katawan, templo ng Diyos. Si Apostol Pablo ang nagtatag ng iglesia sa Corinto. Ilang taon pagkatapos niyang lisanin ang iglesia ng Corinto, nabalitaan ni Apostol Pablo ang ilang nakakabahalang balita tungkol sa iglesia. Napuno sila ng pagmamataas at hindi pinapansin ang sexual na immoralidad na nagaganap sa loob ng iglesia. Hindi rin nila ginagamit sa tamang kaayusan ang mga kaloob ng Espiritu at may mali silang pagkakaunawa sa mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo. Ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay isang pagtatangka na mapanumbalikin ang iglesia sa Korinto sa pundasyon nito. Ang pundasyon nila ay ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman ayon sa 1 Corinto 3:3. Mayroon pa kayong inggitan at alitan. At iya'y nagpapakilalang makasalimbutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi manananghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nagsasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa iglesia sa Corinto.
ang mga mananampalataya ay nahati sa iba't ibang grupo ayon sa kanilang katapatan sa ilang mga leader sa espiritual. Pinayuhan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto na magkaisa, alang-alang sa kanilang devotion kay Kristo. Marami sa iglesia ang kinonsinti ang isang immoral na relasyon. Inutusan ni Apostol Pablo na itiniwalag ang nagkakasala mula sa iglesia. Mayroon ding nagdidimandahan sa mga miyembro ng iglesia sa korte ng mga pagano. Itinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na mas mabuti ang malamangan ang isang Kristiyano kaysa masira ang kanyang patutuo. Nag-iwan si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ng mga katuruan tungkol sa pag-aasawa at hindi pag-aasawa. Mga pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, kalayaang Kristiyano, pagtatakip sa ulo ng mga babae, hapunan ng Panginoon, mga espiritual na kaloob, at pagkabuhay na muli. Inaayos ni Apostol Pablo ang aklat ng 1 Korinto sa pamagitan ng pagsagot sa mga katugunan na maaaring itanong ng mga mananampalataya sa Korinto at sa pamagitan ng kanyang reaksyon sa mga maling gawain at hidwaan pananampalataya sa kanilang tinatanggap. Sa 10 kabanata ng aklat ng 1 Korinto, mga kaibigan, ginamit ni Apostol Pablo ang kwento ng mga Israelita habang naglalakbay sa ilang upang ipakita sa mga mananampalataya sa Korinto ang kahangalan ng maling pagkamit sa kanilang kalayaan at ang panganib na dulot ng sobrang pagtitiwala sa sarili. Binalaan niya sila sa kanilang kalakawalan ng disiplina. Nagpatuloy siya sa paglalarawan sa mga Israelita na sa kabila ng kanilang pagiging saksi sa mga himala at pagkalinga sa kanila ng Diyos, gaya ng paghati sa dagat na pula, ang mahimalang pagkakaloob sa mga mana mula sa langit na nagbibigay ng tubig mula sa isang bato-bato o sa isang bato. Ginamit nila sa mali ang kanilang kalayaan, lumaban sa Diyos at bumagsak sa immoralidad at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hinimok ni Apostol Pablo ang iglesia sa Korinto na alalahanin ang mga halimbawa ng mga Israelita at iwaksi ang masamang pagnanasa, mga sexual na immoralidad at pagsubok at pagrereklamo sa Panginoong Jesucristo. Marami sa mga katanungan at suliranin sa iglesia sa Korinto ang mga problema din ng kasalukuyang iglesia ngayon. Nakikipagbaka ang mga iglesia ngayon laban sa pagkabahabahagi, immoralidad at sa maling paggamit ng mga kaloob ng espiritual. Ang aklat ng 1 Korinto, mga kaibigan, ay maaaring isulat din para sa mga iglesia sa kasalukuyan at dapat nating pakinggan ang mga babala ni Apostol Pablo sa kabila ng mga pagsaway at pagtutuwid. Hinahamon tayo ng 1 Korinto na ituon ang ating pansin sa nararapat kay Jesucristo
ang tunay na pag-ibig Kristiyano, ang sagot sa mga pagkakabahabahagi at sa mga suliranin sa iglesia na ating kinaharap sa kasalukuyan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dalangin na bigyan mo kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang tamasahin ang aming mundo, ang biyaya ng paghilom at kagalingan. Aming tinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin. Ibalik niyo po ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman, Panginoon. Lord, dalangin ko ang kagalingan sa mga kapatid namin na may karamdaman. Gayon din po, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Bagkus, proteksyonan mo sila, O Diyos, sa lahat ng kanilang mga ginagawa upang sila, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Amin inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nasa ibang bansa nagtatrabaho. Ang mga OFW, patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, sa kanilang trabaho, kung saang lugar man sila naroon, Panginoon, dito sa mundo. Dalangin ko ang proteksyon at pag-iingat mo sa bawat isa sa kanila. Amin inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen at Amen.